Praise the Lord. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon, mga pinamahal. Praise God, tayo po pagpalain ng ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved choir. At tayo po mga minamahal ay dadako po sa banal salita natin mga Pinoon. Tayo po magkaisang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mapagpala naming Ama sa langit, sa banal at makapangyarang pangalan ng pinakamahal na Jesus. Nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, yung paglangis sa aming pumidug service sa lugar na ito, sa pagkilos yung banal matamis na presensya sa aming pong kalagitnaan, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, sandalay mahal na Pastor, patuloy mo kami linisin sa mga pagkukulang dahil walang may tago sa iyo, maging aming nagawang pagkakasala, mahal na Panginoon. Igawad mo ang kasaganaan ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Langisan mo patuloy yung salita na dadalhin ng iyong mga lingkod, mahal na Panginoon. Praise God, ikaw po magbigay ng karunungan sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Dahil sa ganang amin po, mahal na Panginoon, wala po kami magagawa na kanimong tanan, kagahom kaalam, kining tanan among ginaampo, yes yung balaan, makapangyariang pangalan ng pinakamahal na Jesus, nasaway namin ng lahat, babaghad lang ng kaway, kapangyarihan ng kaway. Satan, cast out! In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin pong ating pinakamahal na Panginoon. At bago pong lahat, mga minamahal, atin po munang pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdarakila, pagsamba ay para lamang sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa ating pinakamahal na Piso Kristo. At nagbibigay po tayo ng ating dobling paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God, the man of God. At ganun din po sa mga pong beloved children, all blessed Almeida family. At sa puso po natin inaalaala, maginintwang turo at aral ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At isang mapagpala at magandang hapon sa lahat ng mga anak ng Diyos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At muli higit sa lahat, ang pinakamataas na pagyukbo, pagpasidungog, ibinibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody say praise the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon. Tayo dadako po mga minamahal sa salita po ng ating mahal na ating pag-aralan. Mga minamahal sa oras pong ito, pamagatan po natin na flee. Flee from worldly activities. Lumayo sa mga makasanlibutang gawain. Praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kasi ito pong makasanlibutang gawain, mga minamahal, hindi na po ito gawain ng mga tunay na naglilingkod sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, talagang tayo po'y lumayo dito, mga minamahal, upang tayo po ay hindi pupunta sa pagkapahamak. Mga minamahal, dahil sa Biblia, mayroon pong inalimbawa ang ating pong pinakamahal na Panginoon dito po sa aklat ng Genesis, chapter 19, verse 21 hanggang 26 po. Praise the Lord. Kandi nga po, pakibasa. Libro sa Genesis, Kapitulo 19, versikulo 21 hangtod 26. Og siya mitubag kaniya, tanawa, gidawat ko usab ang imong gipangayo mahitungod nini, og dili ko pagalaglagon kining syudad nga imong gisgutan. 22, dumali ka, kumaligiw ka didto, kay walay ako ing arang mabuhat hangtod nga moabot ka didto tungod ni ana. Gikinahanglan ang ngalan sa syudad nga Zor. Ang adlaw misidlak sa ibabaw sa yuta sa pag-abot ni Lot sa Zor. Unya gipaulan sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora, ang asupre ug ang kalayo nga gikan sa Dios didto sa langit. O gilaglag niya ang mga syudad ngadtong tibuok nga kapatagan, uban ang tanan nga pumuloy ni adtong syudara ug kadtong nagatubo sa yuta. Apan ang asawa ni Lot nga dili sa ulahi milingi sa likod niya og nahimo siya nga haliging asin. Praise the Lord. Palakpakan na to ang balang pulong sa itong buhi o gamahan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang naging halimbawa ng banal na kasulatan, mga minamahal sa pagkapahamak, mga minamahal ng isang Kristiyano dahil po siya po hindi lumayo. Mga minamahal ng tuluyan, mga minamahal sa makasanlibutang gawa. Ito po yung asawa ni Lot na naging haliging asin. Amen? Dahil ang Sodoma at Gomora, mga minamahal na ating pong nabasa, ito po ang lugar, mga minamahal, na kung saan
makikita mo ang lahat kompleto na mga gawang makasanlibutan. Nandun yung mga bakla, nandun yung mga tomboy, yung mga prostitute, mga mahal kahit sa kalsada. Meron po mga gumagawa na mga makasanlibutang gawa, mga minamahal. Kaya nung nakita ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, di po siya nalugod, mga minamahal. Talagang ang mahal na Panginoon hatol agad, mga minamahal, dito sa bayan ng Sodoma at Gomora, mga minamahal na ito po'y kanyang gugunawin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Praise God. Na kahit po maraming tao doon, mga minamahal, hindi po pinanghihinayangan ng ating pong pinakamahal na Panginoon na gunawin yon, kasi maging yung mga tao doon, wala nang pakundangan sa paggawa kahit sa ang lugar, kahit sa kanilang tahanan. Mga minamahal, gumagawa po sila ng mga makasanlibutang gawa, mga minamahal. Praise God. Kaya ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nagpadala po ng anghel, mensahero, sa lugar na yon, mga minamahal, hindi po para doon sa mga taga Sodoma at Gomora, kundi para sa kanyang mga piniling lingkod. Amen. Kagaya po ni Lot at ng kanya pong pamilya, mga minamahal, pinadala po doon ang anghel para warningan si Lot, mga minamahal, at kanyang pamilya na kinakailangan sa lugar na yon, mga minamahal, praise God, ay lumayo sila. Kasama po ang kanyang pamilya, at kung may kamag-anak pa siya doon, mga minamahal, ay dalhin niya na, mga minamahal. At si Lot, ginawa po ito, mga minamahal, at sinabihan yung kanyang mga kamag-anak. Pero ayon sa Biblia, pinagtawanan lang si Lot ng kanya pong mga kamag-anak. Hindi naniwala na ang lugar na yon ay gugunawin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bukod tangi lamang kasama ni Lot, mga minamahal, yung kanya pong dalawang anak at ang kanya pong mahal na asawa. Body say praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad ni Lot, mga minamahal, dahil siya po, mga minamahal, ay naglilingkod po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Just imagine pala, no, pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, napaka-espesyal ng ating pong buhay. Sa ating pong pinakamahal, pag dumating po yung kapamakan, anghel ng Diyos, ang magiging mensahero, mga mahal, para po tayo ay ilayo sa pagkapahamak, mga minamahal. Praise God. Kasama po ni Lot, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, sinabi ng anghel na ito na pag lumayo kayo ay huwag talaga kayong lilingon. Sa Sodoma at Gomora, totally 100% talaga na paglayo. Mga minamahal, ang kanila pong gagawin, wala nang lingon-lingon, mga minamahal. Praise God. At ang sabi ni Lot, mga minamahal, naghangyo siya sa ating mahal na Panginoon dahil ang lugar na pupuntahan nila medyo malayo-layo. Kaya sa ating binasa, pinakinggan ng mahal na Panginoon yung kahilingan ni Lot na doon lamang sa bundok ng Suar sila pupunta, mga minamahal, dahil medyo malapit ang distansya. Mga minamahal, tingnan nyo ang ating pinakamahal na Panginoon, paglingkod ka ng mahal na Panginoon, pag muhangyo ka, manalangin ka sa mahal na Panginoon, kaagad-agad tumutugon ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya napakasarap, mga minamahal, maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Praise God, dahil tunay po, mga minamahal, hindi po siya, mga minamahal, talagang tumawag, pumili, mga minamahal, sa kanyang mga lingkod para pahirapan. Amen po ba? Pumili siya ng kanya pong mga lingkod, mga minamahal, para dalhin talaga sa biyaya at pagpapala na ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na lagi nga po nating naririnig, mga minamahal, na hindi tayo niya iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng bagay na ating pong pamumuhay. Basta patuloy natin paglingkuran ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Sama ni Lot, mga minamahal, talagang hindi po siya iniwanan. Hindi po siya pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Nagpadala pa ang mahal na Panginoon na mga anghel, mga minamahal, para i-guide, mga minamahal, si Lot sa kanya pong mga gagawin. Dahil pag ang guide, mga minamahal, na mula po sa ating pong pinakamahal na Panginoon, ating pong susundan, perfecto yan, hindi ang magkakamali. Amen? Mga minamahal, kaya si Lot, mga minamahal, nung sinabihan ng anghel na walang lingon-lingon, mga minamahal, umalis kayo, pumunta ka sa bundok na sinabi mo.
Oh, sabi ng ating mahal pa, nung sila po'y umalis, madaling araw na, alos mga minamahal, sila nakarating doon, at dumating po yung asopring apoy. Amen? Mga minamahal, at ang buong Sodoma at Gomora, pati yung mga tao doon, mga minamahal, ay hindi po nakaligtas. Sila po'y napahamak, mga minamahal. Pagkatapos, mga minamahal, ng pag-ulan na yon, mga minamahal ng asopre at apoy, mga minamahal talagang naging abo. Amen? Mga minamahal, ang lahat ng nandun, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang asawa ni Lot, mga minamahal, ay lumingon. Nung nakita niyang lumiwanag ang lugar ng Sodoma at Gomora, mga minamahal, kaya nung nakarating po sila sa bundok ng Suar, 3 na lang sila. Dahil yung kanyang asawa, mga minamahal, ay lumingon pa sa Sodoma at Gomora, sign po, mga minamahal, na hindi niya pa kayang layuan ang makasanlibutang gawa. At kung ikaw pala ay naglilingkod sa mahal na Panginoon at hindi ka lalayo sa makasanlibutang gawa, na ito po, mga minamahal, ay inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay mo pala ay matutulad sa abo. Amen? Mga minamahal, mapapahamak ang buhay, mga minamahal, ng isang tao naglilingkod po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, just imagine, mga minamahal, asawa ni Lot, mga minamahal, ang praise God, ginawang haliging asin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung siya po'y lumingon, ito po, mga minamahal, kasi nagre-represent sa mga tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kasi yung mga makasanlibutan, sa sanlibutan na talaga yan eh. Pero yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, dako ang pribileyo nila na sila po'y maging pag-aari pa ng ating mahal na Panginoon kung sila po ay lalayo 100% totally sa mga makasanlibutang gawa. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil si Lot naman ang nag-represent, mga minamahal, praise God, na tunay po na pinagpala siya ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, hindi po siya naging haliging asin o hindi po nasayang yung kanyang buhay, mga minamahal. Bagkus yung kanya pong buhay lubos na subagana sa biyaya at pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung lahi niya, mga minamahal, hindi naputol. Bagkus, mga minamahal, dumami ng dumami ang lahi ni Lot, mga minamahal, at lubos na pinagpala ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Kasi lumayo sila sa makasanlibutang gawa. Amen po ba? Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon po nato karon, tilibre ang mga makasanlibutang gawa. Meron po siyang kapangyarihan. Amen? Mga minamahal, kaya marami ding Kristiyano ang nanlalamig sa paglilingkod sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil lumilingon pa rin sila, mga minamahal, sa mga makasanlibutang gawa, mga minamahal. Dahil yung iba sumasabay sa uso. Amen? Mga minamahal, lalo na po yung mga games ngayon ng ginagawa ng mga kabataan, di lang kabataan lagi. Mga minamahal, maging mga binata, kahit nga may asawa Amen? Mga minamahal, nabubuyo sa mga games na makasanlibutan. Maraming mag-asawa, nag-aaway, mga minamahal, sa mga games ngayon na napakaganda. Mga minamahal, dahil yung iba, mga minamahal, merong premyo. Meron ka matatanggap na reward, mga minamahal, at pwede mo palang ibenta. Grabe, nakakuha ako ng source sa anak ko Pwede mo pala ibenta yung ranking mo magkakapera ka. Kaya kasabi ko sa anak ko sige, punin mong ranking na yan. Pagdating ng mahal na Panginoon, impyerno ka. Dahil ranking na yan, pangsanlibutan lang. At darating ang panahon, ang lahat na makasanlibutang gawa, susunugin din yan sa apoy. Higit pa sa apoy na sumunog sa Sodoma at Gomora. Body shout, hallelujah. Yung mga anak ko, mga minamahal, una kong dinidisiplina sa lahat ng mga gawang makasanlibutan, mga minamahal. Praise God. Kaya in-apply ko ito, mga minamahal, sa ating pong mensahe, mga minamahal, dahil tunay po, nasa huling panahon na tayo. Amen? Hindi lang ang mga may edad, mga matatanda ang lumayo sa mga makasanlibutang gawa, maging po yung mga bata, mga minamahal.
Lalo na yung mga totoong naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Paano po natin lalayuan, mga minamahal, ang makasanlibutang gawa, mga minamahal, mga gawa sa mundong ito, mga minamahal. Ating pong basahin ang Biblia, mga minamahal, dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 22. Kaya po. Libro sa unang mga taga-Salonika, Kapitulo 5, versikulo 22. Likay ninyo ang tanan dagway sa kadautan. Amen. Palakpakan po nato ang balang pulong sa atong buhi o gamahan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang pagkabasa po na yan. Ang mahal na Panginoon po ang siya pong magpala. Mga minamahal, sabi po sa ating binasa, mga minamahal sa unang Tesalonica, mga minamahal dito po sa Tagalog, Kapitulo 5, versikulo 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen. Layuan daw natin bawat anyo pa lang, mga minamahal. Ibig sabihin, padulong pa lang Hindi pa lumalapit sa atin. Anyo pa lang Itsura pa lang ng masama, mga minamahal. Layuan na po natin, mga minamahal. Yun po yung sabi po ng Biblia, mga minamahal. Praise God. Dahil pagka anyo pa lang, mga minamahal na masama, nakita mo pa lang sa malayo, mga minamahal, nilalayuan mo na, mga minamahal, hindi ka makakagawa ng mga gawang makasanlibutan. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y ginawa ng ating pong beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Nung siya po, mga minamahal, ay sumurrender ng buong buhay niya, uban ang kanyang mga beloved children, ating beloved mama dear, mga minamahal, talagang anyo pa lang ng kasamaan. Nilayuan na po nila ito, mga minamahal. Upang sa gayon, mga minamahal, hindi tayo madaya. Amen. Dahil ito pong mga gawang makasanlibutan, ito po'y masama, mga minamahal. Una't higit sa harapan ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. At ang lahat ng gawang masama, ito po'y sa sanlibutan. Amen? Mga minamahal. At ano pong sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa unang 1, Kapitulo 2, 16 hanggang 17. Unang 1, Kapitulo 2, versikulo 16, hantod sa 17. Praise the Lord. Kay ang tanan nga ana sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa pangibog sa mga mata, o ang pagpagarbo sa kinabuhi. Dili gikan sa man, kung dili gikan sa kalibutan. 17. O ang kalibutan mahana, o ang pangibog nini, apan siya nga nagatuman sa kabuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahanturan. Amen. Palakpakan na itong balang pulong sa itong buhi o gamahan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dito po sa Tagalog, mga minamahal, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 16 hanggang 17. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang mga samang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, datapwat ang masamang pita niyaon, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Purihin ang banal na salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, no? Mga minamahal, hindi sa amahan natin sa langit. Amen? Ang mga masamang gawa sa sanlibutan, kagaya ng pita ng laman, pita ng mata, garbo, pride of life, mga minamahal, kahambugan. Amen. Mga man, hindi po yan sa ating amahan na nasa langit, mga minamahal. Pag hindi po sa amahan natin sa langit, ang ating pong ginagawa, tayo po'y makasanlibutan. At pag tayo po'y makasanlibutan, tayo po'y mawawala. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ibig sabihin, mga minamahal, lilipas po tayo, magiging walang kwenta ang ating pong buhay. Pag tayo po ay gumagawa ng sanglibutan, dahil tayo nga po ay taga-sanlibutan. Amen? Sabi ng Biblia, lahat ng makasanlibutan na gawa ay lilipas. Amen? Mawawalang halaga, mga minamahal. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit ay mananatili. Magkakaroon ng silbi, halaga ang iyong buhay.
Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya ang ating beloved pastor, sinaliksik niya daw po yung Biblia. Ayon sa patutuo ng ating beloved parents in the Lord, hindi po siya basta-basta na nagbabasa lang po ng banal na kasulatan, mga minamahal. Talagang ito po, mga minamahal, pinag-aralan niya po ng mabuti. Dahil ang nakataya po dito, mga minamahal, yung ating tunay na kaligtasan. Body show, praise the Lord. Kaya nga po siya ay nag-aayuno ng mahabang araw, 15 days, 21 days, nag-aayuno ng 40 days, mga minamahal. Bakit po? Kinakailangan niya maabot ang kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil pag naabot mo ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, ang buhay mo ay magiging mahalaga sa harap ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng ating beloved honorable pastor, nung na-discover niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, kahit walang impyerno, kahit walang langit, maglilingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya pong ating paglilingkod, mga minamahal, hindi po ito basta-basta, mga minamahal. Ito pong paglilingkod na ito ay napakasensitibo, mga minamahal, dahil hindi po tayo naglilingkod literally. Nandyan tayo, presente tayo, mga minamahal, nasa ating laman, mga minamahal. Taas ang kamay, pumapalakpak, sumisigaw. Amen po ba? Mga minamahal, bakit po natin ginagawa yon, mga minamahal? Dahil ito pong ating paglilingkod, una, kinaluluguran ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Pangalawa, ito po'y gawa para sa ating buhay na Diyos, hindi para sa sanglibutan. Everybody shout, praise the Lord. Ito po mga gawang makalangit. Ito po'y gawa para sa Diyos na mga Diyos, sa hari ng mga hari, mga minamahal. At ang ating pong pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal, hindi nakikita. Amen po ba? Siya po ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Mga minamahal, bakit po katotohanan? Buhay siya at makapangyarihan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ibig sabihin, mga mahal, ito pong ating paglilingkod, mga minamahal, ay napaka-espesyal. Amen? Mga minamahal? Dahil pag tayo po'y pumapalakpak, mga minamahal, sumisigaw sa pagpupuri sa ating pong pinakamahal na Panginoon, nalulugod ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At pag nalulugod ang Diyos, mga minamahal, sa Espiritu at katotohanan, yung ating pong buhay, mga minamahal, lalong lalakas, lalong titibay, mga minamahal. Dahil sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, mananatili magpakailan-kailan paman. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, sa bawat gawain po natin, mga minamahal, kinakailangan i-focus good na to. Ang ato po, una-una, ang ating pong isip, ang ating pong puso sa paggawa, sa kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Amen. Mga dahil napakahalaga, mga minamahal, na ating pong i-apply yun sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, dahil yung po, mga minamahal, ay makadiyos na mga gawa. Hindi po yung mga minamahal, pita lamang ng ating laman. Amen? Gusto lang ng ating sarili, yung ating ginagawa, mga minamahal. Bagkus, yung po ay gustong-gusto ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hindi lang pita ng ating mata na gustuhan natin, masaya ang pagpupuri. Mga minamahal, dahil nakikita natin kung gaano sila gumalaw, mga minamahal, kung gaano nila i-apply, mga minamahal. Praise God, sa kanila pong paglilingkod, sa ating pong paglilingkod, mga minamahal, ang ating pong pagpupuri, hindi lamang nagustuhan ng ating mata, mga minamahal. Bagkus, ginagawa po natin ito
para malugod ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil ito ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating pinakamahal na Panginoon. Meron akong patutuo, mga minamahal, last Monday o Tuesday, meron pong tumawag dito na isa pong pastor, mga minamahal, dyan sa Bugo. Meron po siyang gawain po dyan. At dahil po sa ECQ din dyan, at meron pong nahuli dyan pastor na foreigner, nakulong, nakasuhan ng 2 kaso, mga minamahal, disobedience, tsaka social distancing. At ang hatol daw noon 6 months to 1 year na pagkakakulong. Pero may piyansa, mga minamahal. Kaya siguro nagpiyansa sila. Pero ang lugar ng Bugo, mga minamahal, wala ng pananambahan. Tumigil na, mga minamahal. Meron po isang pastor na tumawag dito, mga minamahal, dahil nasiran po ng mga kapatiran, mga minamahal, at nirefer po dito sa Cagayan de Oro City, dahil wala nga pong gawain doon, gusto nila paabangan yung kanila pong bahay-sambahan. 200 katao yung kasya nga doon, mga minamahal, sa kanila pong panambahan. At kung yun ay mangyari, sila pong lahat, pag nagkaroon po tayo ng gawain doon, dadalhin po nila, mga minamahal. Pati po yung pastor at kanya pong pamilya, mga minamahal. Praise God. At ang sabi niya, mga minamahal, siya po ay nagdidesire na muli pong talagang magpagamit full time sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Yan sabi niya, pwede ba mag-apply dyan sa Jesus Miracle Crusade na maging ibanghilista? Oh, grabe. Oh. Grabe ang pride. Di po ba? Mga minamahal. Yan po'y gawang makasanlibutan. Pero pastor siya. Mga minamahal. Kasi sabi niya, doon sa UPC na aking pinanggalingan, nireject ang aking request na maging ibanghilista. Kasi pastor na siya. Sabi ng kanilang labaw doon, mga minamahal, hindi siya pwedeng maging ibanghilista. Kay pastor ka na eh. Maging ibanghilista ka pa. Kasi ibang level na yon. Pag ibanghilista, mga minamahal. Kaya nung nireject po yung kanya pong gusto, ang request niya sa kanilang labaw, mga minamahal, namahay siya. Kaya nagtukod siya ng kaugalingon niyang panambahan. Kaya nagkaroon siya ng gawain dyan sa Bugo. Yung bang house nila, mga minamahal, sa dako po ng Kugon. Mama, i-lockdown din ng Kugon. Mga talagang 0-0 ang income nila. Ang kanilang pangangailangan na short. Nagbabiyahe na lang siya ng motor, mga minamahal, para makasurvive, mga minamahal. Kaya yung naisip niya na pag nakuha ng na ating beloved or the preacher, yung kanila pong chapel doon, dito na siya mag full-time worker. Pero ang apply niya, ibanghilista lagi, mga minamahal. Kaya bilang experience ko, in-explain ko sa kanya, mga minamahal. Sabi ko dito, pag nag-worker ka, lalo na pag full-time, wala na ditong ibanghilista na ina-apply. Wala ng pastor, dahil isa lang ang pastor natin talaga. But praise the Lord. At sabi ko, pag mag full-time ka dito, mag-fasting ka ng 10 days. At under observation ng 2 years. Pag nakapasa ka sa patakaran na yan, ng Jesus Miracle Crusade, pipirma ka, pipill up ka ng form na legal kang manggagawa. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, at pag maganda ang imong performance, ma-assign ka. Kahit saan, doon lang siya sumagot. Yan ang gusto ko. Ma-assign ako sa iba't ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos. O, lagi, mayo mana, pero muagi ka sa patakaran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Body shout, praise the Lord. Kaya dito po sa atin, mga minamahal, unang-una dito, mga minamahal, inaalis, dinudurog ng ating mahal na Panginoon yung ating pride. Amen. Dahil yan po ay sa sanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. At pag merong kang pride, mga minamahal, hindi ka manatili, masira talaga ang iyong buhay. Amen. Mga minamahal. Pero pag nilayuan mo ang pride, sumunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, magiging espesyal ang iyong buhay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Nasa uling panahon tayo ngayon. Amen po ba? Mga minamahal, anytime, mga minamahal, pwede nga babalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia,
Talagang hindi tayo magkumpiyansa dahil walang nakakaalam. Basahin po natin, mga minamahal. Praise God, yung banal na kasulatan sa Mateo, Kapitulo 24, 27, 36 po. Mateo Kapitulo 24, versikulo 27 hangtod sa 36. Kay maingon ang kilat makilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasagpan, maingon man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao, din gani ang patay ato usab didto magakatapok ang mga agila. 29 og diha ini katapos sa kasakitan ni atong mga adlaw. Ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag. Og ang mga biton mga tagagikan sa kahitasan og mga tayog ang gahom sa kalangitan. Og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa panganod Praise sa God. langit inubanan ang kadakong himaya. Praise the Lord. Talon po sa 36. 36, 30, sa 31, o pagasugoon niya, 36 na po. 36, apan mahitungod sa maong adlaw, utak na, walay usang nga nasayod, bisan pa ang mga manunula sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Amen. Palakpakan po nato ang balaang pulong sa Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon katulad ng isang kidlat, musiga sa kalunuran at muhunong sa silanganan. Amen? Sa isang kisap mata, mga minamahal. Praise God. At ang bagay na yon ay walang nakakaalam, kahit tayo mga anak ng Diyos, kahit yung mga anghel sa langit. Amen? Kundi ang nakakaalam lamang ang ating amahan na nasa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi tayo pwedeng magkumpiyansa, mga minamahal, na malayo pa naman, mukhang hindi pa naman darating. Hindi pa yata ito ang time. Hindi pa yata yan ang mga vaccine na yan. Mga minamahal, huwag ka magkumpiyansa. Amen po ba? Mga minamahal, kaya hindi ka nakakaalam sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kahit anak ka ng Diyos, kahit mga anghel nga sa langit, hindi nalalaman kung kailan babalik ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos lang nakaalam. Ang importante, para ang ating buhay maging mahalaga sa harapan ng ating mahal na Panginoon, lumayo tayo sa mga makasanglibutang gawa. Sabi ng Biblia. Amen? Mga minamahal, dahil ang makasanlibutang gawa, mga mahal, yan po'y sa sanglibutan, at ang lahat nandito sa sanlibutan, sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away. Everybody shall praise the Lord. Ang langit at ang lupa, ang lahat ng nandito, mababaliwala. Mawawala. Amen po ba? Babalik yan sa wala. Amen. Dahil ang lahat ng nandito, gikan yan sa wala. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, nagkaroon ng magandang mundong ito. Amen. At lahat ng bagay na narito, at inilagay ang tao, mga minamahal, para maglingkod sa ating pong pinakamahal Panginoon. Hindi maglingkod sa sanlibutan, kundi maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon upang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay dadalhin niya sa kanyang walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, siya po'y mananatili magpakailan paman. Amen. Praise God. Mga minamahal. Yan nakita po natin, mga minamahal, ang ating pong beloved parents in the Lord, kasi lagi po naming sinasambit ito dahil sila po ang totoong modelo sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit iisipin lang ang sanglibutang mga bagay, sanglibutang mga gawa, mga minamahal, hindi na po nila ginagawa, mga minamahal. Kundi ang kanila pong ginagawa, mga minamahal, ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na kahit sang lugar, mga minamahal, lalagyan ng gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit saang lugar, mga minamahal, mangangaral tayo ng salita ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil hindi yan gawang sanglibutan. Yan ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa uling panahon na ito, wag na natin lingunin ang ating pong buhay sanlibutan noon. Sabi po ng Biblia, last verse, kandi po, beloved preacher Ray, praise God.
Sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 7. Tito Kapitulo 3, versikulo 7. 3 hanggang 7 po. Kapitulo 3, Tito talatang Kapitulo 3 hanggang 7. Tito Kapitulo 3 hangtod sa 7. Kay dihay panahon kaniadto nga kita usab dili managpakasabot nga makasukihon. Gipahisilaag inulipon sa nagkalaing-laing mga pangibog o mapahilayong katagbawan. Kita na nagawi sa pagkamadinauton o pagkamasinahon. Kita gipanagdumtan sa mga tao o kita nagdumtan na ang usag-usa. Apan, sa gipadayag na ang pagkamapuangoron sa Dios nga ato manluluwas o ang iyang gugma alang sa mga tao, kita iyang giluwas. Dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaloy, pinagi sa paghugas sa pagkatao pag-usap, o sa pagkabot diha sa Espiritu Santo. Nga kanato, iyang gibukbo nga madagayon gayod, pinagi kang Kristo nga atong manluluwas. Praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa Aklat ng Tagalog. Praise God. Hallelujah. Tito 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuotan. 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. 6, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. 7, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pong pinakamamahal na kano. Tayo po'y tunay talagang binago na kasi. Amen? Ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Dati gumagawa tayo ng makasanlibutang gawa, nagkakapuotan tayo. Maliit na bagay lang mga minamahal. Hindi natin nagustuhan. Galit na po tayo sa ating kapwa. Galit na po tayo sa ating kapatid. Ngunit nung tayo po'y makakilala sa mahal na Panginoon, tumanggap sa ating mahal na Panginoon na bautismon sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dumating ang regalo. Ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Inalis na tayo sa makasanlibutang gawa, mga minamahal, upang ilaan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal. Yan nga laging inuulit-ulit, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Hindi tayo pwedeng magmalaki kung ano man ang kalagayan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil lahat ng natanggap po natin dahil yan sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Zero tayo, mga minamahal. Ngunit napakabait ng Diyos. Hallelujah! Tayo po'y niligtas ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y ingatan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala, binago ang buhay, pinagaling ang karamdaman, tinutugon ang ating mga dalangin, pinoproteksyonan tayo, mga minamahal. Sa lahat ng ating pamumuhay, napakapalan natin. Hallelujah! Tunay na tayo po ipinagpala ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, O Panginoon, sa buhay na iyong kaloob, pinatawad mo at binago mo, pagpapalay aking natamo. Wala
maihandog, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, paghawakan at itaguyon. Sana o Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral, susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Sana o Diyos, tayo'y magkakita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral, susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Salamat po. O Panginoon, salamat sa buhay na iyong kaloob. So pinatawad mo ang pinago mong pagpapalason. Aking nalaluin sana o Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral, susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Ako maiyayon, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, paghawakan sa at itaguyon. Sana o Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral, susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Upang sa langit tayo'y magsama. Purihin, mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Alay ka, pinakamahal na Panginoon. Mga pinamahal, tunay na wala tayo may pagmalaki sa ating mahal na Panginoon. Ang tangi lamang nating magagawa, gawin natin lagi ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga pinamahal, upang ang ating buhay magkaroon ng kabuluhan, mga minamahal. Sa panahon ngayon, maraming tao, maging Kristiyano, mga minamahal, nawawala sa paglingkod sa mahal na Panginoon.
nawawala sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ngunit tayo pinagpala ng Diyos. Anytime dumating ang ating mahal na Panginoon, nakikita ng Diyos natin ginagawa ang kanyang kalooban. Sabi ng ating binasa, ang gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, siya ang manatili hantod sa kanturan, kapiling ng mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pangangailangan. Ating ibuka ang ating mga labi, handang makinig ang ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang dalangin na aming beloved Pastor, mahal na Panginoon, patuloy mo kaming kaabagan. Patuloy may gawa ng kapatawaran sa bawat sasabi. Mahal na Panginoon, linisin mo kami upang kami maging karapat-dapat. Handa anong oras ka man dumating, mahal na Panginoon. Dahil yan ang plano mo sa amin, mahal na Panginoon, na kami kasamahin mo sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Kahabagan mo bawat sa amin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ang bawat sa oras na ito. Tugunin mo ang mga prayers, mahal na Panginoon. Sa dalangin na beloved Pastor, bless us, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Patong niyo po isang kamay sa inyo pong ulo, isang kamay sa parte po may kainan, may karamdaman. Meron po tayong mga minamahal, praise God. Mabigat na problema sa dalawang kamay itaas, ato na badlungon mga minamahal. Sa ngalan sa atong buhi ugamhanan ng Diyos, mahal na Panginoon, minsanang pa, pabili ng imong gahom sa oras na ito. Sandalayan, mahal na Pastor, mo ginabadlong sinasaway, lahat mga karamdaman, problema sa rin, mga pisyo, kawados, kapit, out, heal. Problem is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tatalon ng 3 beses mga ma. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. We love you so much po. There is Jesus. Loves you more and more. Amen, praise God. At patuloy po tayo mga minamahal sa ating pong announcement, mga minamahal. Maging wise po tayo sa huling panahon na ito dahil kanya-kanya pong ating kaligtasan. Habang meron po tayo mga panahon na sambahin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Gawin po natin mga minamahal dahil ang buhay po natin ang ating pong iniingatan, nire-reserve sa pagbabalik po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. At dako po tayo sa ating pong closing prayer. Ating pong bigay pong buong pagkataon sa ating beloved preacher nito, Apos. Siya po manalangin sa ating pong pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Praise the Lord. Lord bless you, preacher, at Urban Valenzuela. Hallelujah, kabuti ang mahal pagtapos. Hallelujah, biglang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah, salamat kami o Diyos. Hallelujah, itaknaan, ingadapit nga kami alian, nagadaig, nagasimba. Hallelujah, sa joyful o nag-aawit sa sulimsong. Salamat Ginoo. Hallelujah sa imong mga buhat, mga milagro. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang Diyos. Hallelujah, nga gamhanan. Hallelujah, wala imposible na kanimo. Bisan pa Diyos, ikaw magapanalangin. Hallelujah, sa mga pagbibigay. Hallelujah, sobra sa eksakto. Ikaw magabuo magapanalangin, madagayaon kayo. Sa tambuanan sa langit. Ginong Diyos, hallelujah, gikan sa mga nunood. Diyos, hallelujah. Hallelujah, ikaw Ginoo magapadayon. Kanila Ginoo magapanalangin. Ginoo, kung sa mga Panginoon, ikaw magatagbo. O Diyos, sa imong pulong Ginoo, magagabay ka namo. Hallelujah, hallelujah, sa among pag-alaga. Sa kami magapaabot sa imong pagbalik. Hallelujah, ikaw magapanalangin. Kanamo Ginoo, hallelujah, ni kagabhion. Ugihatod mo kami sa among kadapit sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah.